Magandang araw po sa inyo, Kuya Bali. Ganoon din sa lahat ng mga kasundo na walang sawang nakikinig sa inyong YouTube channel. Ako nga po pala si Jerry. Ang kwentong aking ibabahagi po ngayon ay patungkol sa isang misteryo na nangyari sa aking tatay na itago na lamang po natin sa pangalang Mario. Dala po ng kahirapan, Kuya Bali. Napagdesisyonan ni tatay na magtayo ng isang negosyo. Ang mga pera na kinikita niya sa pabrika na kanyang pinagtatrabahuhan ay iniipon niya. Hindi raw po kasi pwede na habang buhay siyang magiging empleyado. Naniniwala si tatay na mas uunlad kami kapag mayroon na kaming negosyo. Nagsimula kami sa pagpapatayo ng maliit na tindahan. Nang lumaon ay paunti-unting lumago ang aming negosyo. Palaki ng palaki ang aming tindahan hanggang sa nakapagpatayo kami ng 5 branches po sa aming bayan. Labis po talaga ang galak na nararamdaman ng buong pamilya namin sapagkat kahit papaano po ay umaangat-angat na kami mula sa kumunoy ng kahirapan. Nabibili na rin ni tatay ang mga bagay o luho naming magkakapatid. Nagawa naming makapagpatayo ng marangyang bahay at hindi na kami nahihirapan pa sa mga gastusin sa paaralan. Nag-invest na rin kami ng lupa upang kung sakali mang magkaroon ng krisis sa pera, makasisiguro kami na mayroon na kaming ari-arian. Ngunit ang karangyaan na aming nararanasan ay paunti-unting naglaho. Mario, ayos ka lang ba? Mario, nababahalang tanong ni nanay kay tatay. Habang nag-aayos ng mga paninda, ay napansin niya kasi ang biglaang paninigas ng katawan ni tatay. Nang mga sandaling iyon, nakahawak si tatay sa kanyang ulo at sinasabunutan niya ang kanyang sarili. Agad namang hinawakan ni nanay si tatay sapagkat ng mga oras na iyon ay tila bang bubulagta si tatay sa sahig. Nawalan siya ng malay at mabuti na lamang ay nasalo siya ni nanay. Tarantang nagsumigaw si inay at humingi ng tulong. Aligaga naman akong lumapit sa kanila habang ang panganay kong kapatid ay nagtungo sa labas at humingi din ng tulong. Tumawag na rin siya ng ambulansya na magdadala kay tatay patungo sa ospital. Nagsilapitan ang mga tao sa labas ng aming store. Saksi ang mga kakumpetensya namin sa negosyo sa kaganapang yun. Pinanood nila kung papaano binubuhat si itay papasok sa ambulansya. Pinagmasdan ko ang mga tao sa paligid. Marami sa kanila ang nalungkot at nag-alala, subalit may ilan na tumatawa pa. Isa po sa nakaagaw ng aking atensyon, Kuya Bari, ay ang may-ari ng isang pamilihan na nasa tapat namin, si Manong Ingo. Mariin itong tinititigan ang walang malay na katawan ni itay. Nakangisi siya na para bang demonyo na nagtagumpay sa paghahasik ng kasamaan. Sina Manong Ingo ay dayo lamang sa aming bayan. Wala siyang anak at asawa. Nagmula siya sa malayong probinsya. Bisaya po ang lengguwahe na madalas niyang sinasalita. Hindi po kami masyadong nakikipagkomunikasyon sa kanya sapagkat nahihirapan kaming kausapin. Magkahalong Bisaya at Tagalog ang kanyang sinasabi. Kaya may mga oras na hindi namin siya talaga lubos na maunawaan. Kung makakasalubong man namin siya, waring mata sa mata lamang ang usapan na nangyayari. Habang pinagmamasdan ko ang nakaririmarim na mukha ni Manong Ingo, ay nawiwirduhan talaga ako sa kanyang ekspresyon. Ganun pa man, binaliwala ko na lamang iyon at sumamba na rin ako sa ambulansya upang sumama kina inay patungo sa ospital. Nang marating namin ang ospital ay muling nagkaroon ng malay si itay.
Ayon sa doktor, bunsod ng matinding pagod lamang daw ang dahilan kung bakit nag-collapse si Itay. Niresetahan lamang nito si Itay ng gamot at maya-maya lang ay pinalabas agad ng ospital. Isang gabi, nabulabog ang buong bahay nang marinig naming sumigaw si Itay. Aligaga kaming nagtungo kaagad sa kanyang kwarto. Si Inay naman ay pansamantalang iniwan ang kanyang niluluto upang puntahan nga si Itay sa kanilang kwarto. Nadatnan namin si Itay na nakalupagi sa sahig. Dumadaing siya dahil sa sakit daw ng kanyang nararamdaman. Hindi niya magawang igalaw ang kanyang mga paa. Ayon kay Itay, akma sana siyang lalabas ng kwarto nang biglang kumirot ang kanyang mga tuhod. Awang-awa ako, Kuya Bari, habang pinagmamasdan ko siya na nagsusumigaw dahil sa tindi ng sakit. Tulong-tulong namin siyang binuhat pabalik sa kanyang higaan. At hindi naman nagtagal, nawaglit naman ang pananakit ng tuhod ni Itay, ngunit nasundan iyon ng biglaang pagkalagnat niya. Hindi na namin maunawaan kung ano ang nangyayari kay tatay. Noong pinakain siya ay nasayang lamang ang pagkain sapagkat sinuka lamang niya iyon. Noong painumin siya ng gamot ay mas tumaas lamang ang lagnat ni Itay. Inay, dalhin na po kaya natin siya sa ospital. Sambit ng aking panganay na kapatid na itago na lang natin sa pangalang Jan. Hindi na nag-isip si nanay at agad namang pumayag sa suwestyon ng aking kapatid. Mabuti na lamang at hindi pa gaano kalalim ang gabi kaya naging madali po sa amin ang pag-abang ng masasakyan. Maayos na dinala namin si Itay sa ospital, ngunit ayon sa doktor, normal na lagnat lamang daw ang sakit ni Itay. Ordinaryong sakit lang daw iyon at hindi magtatagal ay gagaling na rin. Bahagya kaming nabunutan ng tinik sa dibdib pero may kaunting pangamba pa rin. Umuwi kami sa bahay nang malamya ang mga katawan. Sobrang lungkot ng aming bahay dahil nagkaroon ng sakit si Itay. Sumapit ang 1 linggo pero hindi pa rin gumagaling ang lagnat ni Itay. Namayat lamang siya at halos mapabayaan na namin ang aming negosyo. Ang inaakala naming ordinaryong sakit ay mas lumala lang at tumagal pa ng 2 linggo. Dahil po sa kaganapang iyon ay muling nagsimula ang kalbaryo ng aming buhay. Biglang humina ang aming negosyo dahil ang mga pera ay nawaldas namin para lamang maipagamot si tatay. Dinala namin siya sa iba't ibang ospital, subalit kahit sinong doktor ay walang makapagsabi ng totoong sakit ng aking ama. Halos lahat yata ay pare-pareho lamang ang sinasabi. Ordinaryong sakit lang daw iyon. May tagpo rin na naloko kami ng isang doktor. Hiningaan kami ng malaking pera, kapalit ang pangako na gagamutin at gagaling daw si tatay. Subalit maging ang doktor na iyon ay walang nagawa. Isinara namin ang ibang store namin dahil nalulugi na kami. Nagbawas na rin kami ng mga trabahador sapagkat wala na kaming maipasweldo. Dahil doon, itinigil na namin ang pagpunta sa mga ospital. Napagkasunduan naming sa bahay na lamang alagaan si tatay. Nang sumunod na mga araw, ay muli na namang sumakit ang mga paa ni Itay. Hindi na niya magawa ang tumayo ng tuwid, kaya naman ay binilhan namin siya ng wheelchair. Humantong Kuya Bari sa punto na hindi na niya rin kayang igalaw ang kanyang mga kamay. Waring naging paralisado siya. Sa tuwing tinitingnan ko ang aking tatay,
waring pinagsasaksak ako ng matalim na kutsilyo. Nasasaktan ako sa naging kalagayan niya. Kung pwede lang po bang akuin ko na lang ang kanyang sakit, baka matagal ko nang inangkin iyon. Mga anak, napaano na kaya ang tatay niyo? Hindi ko na alam ang mga dapat nating gawin. Tumutulo ang luha sa magkabilang mata ni inay. Mula sa pintuan ay pinagmasdan namin si Itay na natutulog. Hindi pa man nakakatatlong minuto ay muli na namang naalipungatan si tatay. Patakbo kaming dumai sa kanya. Napansin ko ang butil-butil na pawis na lumalabas sa kanyang ulo kahit sobrang lamig naman ang paligid ng mga sandaling iyon. Habang tumatagal ay mas lalo kaming nagipit. Halos nagsara na lahat ng tindahan namin sapagkat hindi na namin nababawi ang puhunan. Dala ng kawalan ng pera ay hindi na namin nagawang dalhin pa si tatay sa ospital. Hanggang sa dumating ang araw na napagpasya na lamang ni nanay na mangutang kay Manong Inggo. Nagtungo siya sa malaking tindahan nito at nakiusap kung pwede bang umutang ng pera upang mapa-ospital namin si tatay. Ngunit tinanggihan siya ni Manong Inggo. Walang pag-atubili itong itinaboy si nanay. Isang araw ay nagtungo ang aming lola sa aming bahay upang bisitahin si tatay. Unang lapag pa lang ng kanyang mga paa papasok sa pintuan ay may naramdaman siyang kakaibang enerhiya. May hindi magandang nangyayari dito. Kakaiba ang bigat ng hangin sa loob ng bahay ninyo. Usal ni Lola habang inililibot niya ang kanyang tingin sa paligid. Marahan siyang humakbang papasok sa loob ng aming bahay at waring aso siyang inamoy-amoy ang paligid. Kitang-kita ko na pumikit si Lola at pinapakiramdaman niya ang buong bahay. Humakbang siya patungo sa direksyon ni Itay. Nang marating ang kwarto ni Itay, ay iminulat ni Lola ang kanyang tingin. Nakasunod lamang kami sa kanya at hindi namin alam kung bakit kakaiba ang kanyang kinikilos. Nang buksan niya ang pintuan ng kwarto, ay nakita naming nakasakay si Itay sa kanyang wheelchair. Nakadungaw ito sa bintana na wari bang nagmumuni-muni sa labas. Naku, nakulam ang asawa mo. Nanginginig ang katawan na usal ni Lola kay inay. Kinilabutan ako dahil sa aking narinig, Kuya Bari. Sa aking kasing pagkakaalam, ang kulam po ay isang sakit na mahirap gapiin. Po, ay sino naman po ang kukulam kay Itay? Iwala naman po siyang mga kaaway. Sobrang bait niya. Usal ng aking kapatid. Naging palaisipan sa amin ang tagpong iyon, subalit hindi naniniwala si inay sa sinabi ni Lola. Pilit namang kinukumbinsi ni Lola si inay, subalit buo ang paniniwala ni inay na hindi totoo ang mga kulam. Nay, ayan ka na naman. Hindi ako naniniwala sa mga kulam-kulam na yan. Sa puntong iyon ay parang napikon si inay at pinalabas si Lola. Pinagsaran niya ng pintuan ang kanyang ina. Habang nasa labas si Lola ay paulit-ulit niyang sinasabi na nakulam si Itay. Ilang beses man niyang sabihin iyon pero hindi pa rin siya pinaniniwalaan ni inay. Hanggang sa wala nang nagawa si Lola kung hindi ay ang umalis na lamang. Nang mga oras na iyon ay malalim akong napaisip. Pakiramdam ko kasi, Kuya Bari, tama ang mga sinasabi ni Lola. Habang pinagmamasdan ko kasi si Lola, napansin ko sa kanyang mga mata na nagsasabi po siya ng totoo. Nay, paano naman kung tama ang sinasabi ni Lola? Tanong ko sa kanya. Ngunit
masama lamang akong tinignan pabalik ni inay. Anak, hindi totoo ang mga ganyang bagay. Sabi-sabi lamang yan ng mga matatanda. Salaysay ni nanay sa akin. Wala akong nagawa kung hindi nanahimik na lamang ako dahil ayoko namang makipagtalo pa sa kanya. Natigilan na lamang kami sa aming pag-uusap nang biglang sumigaw ulit si tatay. Muli na naman siyang nakahawak sa kanyang ulo. Sinasaktan na niya ang kanyang sarili. Ang kanyang muka ay nangitim. Ganoon din ang kanyang mga kuko sa paa at kamay. Puno ng kalmot ang kanyang katawan sapagkat kinakalmot na niya ang kanyang sarili. Maya-maya'y nakita kong may mga bukol-bukol din na tumubo sa kanyang katawan na talaga namang nagpapahirap na sa kanya. Pansamantalang nawawala ang pananakit ng kanyang mga paa at binti, ngunit maya-maya lang ay bigla-bigla na lang babalik ulit. Nagpatuloy lang ang pambihirang sakit na iyon. Humantong nasa punto na palagi na lamang nakaratay si tatay sa kanyang higaan. Hindi na rin niyang magawa ang magsalita. Pinapanatili na lang naming malinis ang kanyang katawan. Nahihirapan lamang kami kapag pinapakain siya. Kailangan pa naming ibuka ang kanyang bibig upang makakain. Nahihirapan na po kasi si tatay na ngumuya. Tanging lugaw na lamang ang pinapakain namin sa kanya upang mas mabilis niyang malunok at hindi siya mabulunan. Isang gabi, habang kami ay natutulog, ay bigla na lamang akong nagising. Nakarinig po kasi ako ng kakaibang angil na nagmumula sa kwarto ni tatay. Masakit man ang katawan at nais pang matulog, ngunit mas pinili ko po ang bumangon upang silipin si tatay. Marahan akong humakbang paakyat sa kanyang kwarto. Nang marating ko ang kanyang kwarto ay agad kong binuksan ang pintuan. Nadatnan ko roon si inay. Pinapakalma niya ang kanyang asawa. Nang oras kasing iyon, Kuya Bari, ay nagwawala na si itay at ungot ito ng ungot. Damang-dama ko sa kanyang boses na talagang hirap na siya sa kanyang iniindang sakit. Inutusan ako ni inay na kumuha ng maligamgam na tubig upang ipampunas sa mga nagnananang mga sugat ni itay sa kanyang katawan. Agad ko namang sinunod ang utos ni inay. Habang pinupunasan niya si itay, ay dumadaing lamang si itay ng dumadaing dahil sa sobrang hapdi na kanyang nararamdaman. Habang tumatagal ay napansin namin ni inay na nagsusuka na si itay ng dugo. Nabalisa kami ng gabing iyon at sa sobrang taranta ay hindi na namin matanto kung ano pa ang aming gagawin. Mabuti na lamang at huminto rin ang pagsusuka ni itay ng dugo. Halos maluha-luha na ako sa aking nasasaksihan. Hindi ko talaga sukat akalain na mararanasan ni itay ang sakit na iyon kahit sobrang bait naman niyang tao. Wala akong maisip na dahilan kung bakit kailangan niyang danasin ito. Kinaumagahan ay muling bumalik si Lola sa aming bahay. May kasama siyang albularyo na ayon sa kanya ay makakatulong upang kontrahin ang kulam sa katawan ni tatay. Nagpupumilit siya na pagbuksan ng pintuan, ngunit ayaw ni nanay na buksan namin ang pintuan. Ayaw niyang papasukin si Lola at ang kasama nitong albularyo. Ayon kasi kay nanay, parang nasisiraan ng ulo daw si Lola. Nangangamba si nanay na baka mas lalo lamang lumala ang sakit ni tatay kung pahihintulutan namin na ipagamot ito sa isang albularyo. Hindi kasi si nanay yung tipo ng taong naniniwala basta-basta
lalong-lalo na sa mga albularyo. Dati kasi siyang isang nursing student noong kapanahunan niya sa kolehiyo. Nay, Nay, wala naman pong mawawala kung susubukan natin. Usal ng aking kapatid. Ngunit pinagalitan lamang siya ni inay. Muli ay bigo na naman si Lola na ipagamot sa albularyo ang aking tatay. Nang mga sumunod na araw ay umalis si nanay ng bahay upang maghanap ng pera. Ginamit ko ang pagkakataong iyon upang sabihin kay Lola na pumunta sa aming bahay. Napagkasunduan namin ng aking kapatid na papuntahin si Lola sa bahay. Laking tuwa naman ni Lola nang malaman niyang wala si nanay sa bahay. Kasama ang albularyo ay nagtungo sila pabalik sa amin upang gamutin si tatay. Pakiramdam ko kasi, Kuya Bari, ay iyon lamang ang makakatulong upang bumalik sa dati ang malusog na pangangatawan ng aking ama. Hanggat wala pa si inay, ay nagmamadali ang albularyo na magtungo sa kwarto ni tatay. Mayroon siyang bitbit na bayong na naglalaman ng iba't ibang gamit. Nang marating sa kinararatayan ni tatay, ay agad na inilabas ng albularyo ang isang bote mula sa kanyang bayong. Ang bote na iyon ay naglalaman ng kakaibang lana na hindi ko alam kung saan po ito gawa. Agad na ipinahid ng albularyo ang lana sa katawan ni Itay. Medyo dumaing si Itay dahil sa hapdi ng lana. Unang kita pa lamang ng albularyo kay tatay ay nakumpirma niya na nakulam nga ito. Lahat kasi ng mga signos patungkol sa mga taong nakulam ay makikita daw kay Itay. Sunod niyang ginawa ay pinalaspasan ng albularyo ang katawan ni tatay. Gulat na gulat ako dahil may lumabas na parang itim na usok sa katawan ni Itay ng mga sandaling iyon. Hinawakan ng albularyo ang noo ni Itay at binulungan niya iyon ng mga salitang hindi ko po maintindihan. Pagkatapos po ay biglang nagwala si tatay. Naging agresibo siya na tila ba gustong makapanakit. Dahil sa tagpong iyon ay napagkasunduang itali namin siya sa higaan. Noong maitali na namin siya ay hindi na niya magawa pa ang kumilos at makasakit. Patuloy lamang na dinasalan ng albularyo si tatay. Gamit naman ang anting-anting ng albularyo ay inutusan nitong lumaya sa katawan ni Itay ang masasamang elemento. Idinikit ng albularyo ang kanyang anting-anting sa dibdib ni tatay. Dahil sa anting-anting ay napagbasdan ko, Kuya Bari, kung papaano magpumigla si Itay sa kanyang kinahihigaan. Para bang nasasaktan ito. Pagkatapos nun ay kumuha ang albularyo ng isang buntot pagi sa loob ng kanyang bayong. Bakit kailangan mong gumamit ng buntot pagi? Hindi ba'y para lamang iyan sa mga aswang? Nagtatakang tanong ni Lola sa albularyo. Natakot ako sa kanilang mga usapan. Habang pinagmamasdan ko po ang ginagawa nila kay Itay, parang nadudurog ako sapagkat tila ba mas nahihirapan lamang si Itay sa ginagawa po ng albularyo. Balak ko mang pigilan ang ginagawa ng albularyo, ngunit nauna na akong pinigilan ni Lola at ng aking kapatid. Hindi lamang sa aswang ginagamit ang buntot pagi. Nagagamit din ito upang itaboy ang maiitim na salamangka na likha ng mga mangkukulam. Sa oras na maihambalos ko ito sa katawan ng pasyente, paniguradong aalis sa kanyang katawan ang masasamang bilig ng mangkukulam. Mahabang salaysay ng albularyo. Habang nakatali sa kama, ay sinimulan niyang iwasiwas ang buntot pagi.
Pagkatapos ay walang pag-aalinlangan nitong pinaghahampas ang katawan ni tatay. Naawa ako kay Itay, pero para sa kanyang kagalingan ay minainam ko na lamang na ikalma at manatiling tahimik. Habang patuloy na pinaghahampas ng albularyo ang katawan ni tatay, ay kitang-kita ko kung papaano dahan-dahang nahihiwa ng buntot pagi ang katawan ni tatay. Kasabay nun ay ang paglabas ng maiitim na usok mula sa kanyang katawan. Sa tingin ko po, marahil ay lumayas na sa katawan ni Itay ang mabibigat na kapangyarihan ng mangkukulam. Sunod na pinagtuunan ng albularyo ng pansin ay ang mga binti at kamay ni tatay. Hinilot nito ang mga paa at kamay ni tatay hanggang sa bumalik ito sa normal na kurba. Kakalma na sana ako nang biglang nakita kong dumating si Inay. "Anong ginagawa ninyo sa asawa ko?" Gulat na tanong ni nanay sa albularyo. Pagkatapos ay puwersahan niyang pinigilan ang albularyo. Ganun pa man ay huli na ang lahat. Kahit magalit man si nanay ay wala na siyang magagawa dahil ganap nang naitaboy ng albularyo ang kulam sa katawan ni tatay. Nang oras na iyon ay nawalan si Itay ng malay bunsod ng pagod. Huminahon ka lamang, sambit ng albularyo kay nanay. Iwinaksi niya si nanay na naging dahilan sa pagkalupagi nito sa sahig. Masamang tiningnan ng albularyo si Inay at dinuro siya ng albularyo. "Kinulam ang asawa mo. Ipinakulam siya dahil may taong naiinggit sa paglago ng inyong negosyo. Ibig sabihin, ang taong kakumpetensya ninyo sa negosyo ang nagpakulam kay Mario." Galit na salaysay ng albularyo. Nang marinig ko po iyon, Kuya Bari, agad na pumasok sa aking isipan si Manong Inggo. Si Manong Inggo lang kasi ang nakikita naming may matinding inggit sa aming negosyo. Dahil sa sinabi ng albularyo ay natahimik si nanay. Natauhan siya na marahil ay totoo nga ang sinasabi ng albularyo. Nang matapos ang gamutan ay malaki ang pasasalamat ni Inay kay Lola. Lalong-lalo na sa isinama nitong albularyo. Agad namang humingi ng tawad si Lola kay nanay dahil sa ginawa naming iyon. Ngunit mas lalong humingi ng tawad si Inay kay Lola dahil sa kanyang nagawa. Hindi agad gumaling si Itay ng mga oras na iyon, bagkus ay binigyan siya ng albularyo ng anting-anting na magsisilbi nitong proteksyon laban sa kulam. Maging si Inay at kaming magkapatid ay binigyan din ng albularyo. May iniabot din ang albularyo ng mga halamang gamot na magsisilbing gamot daw ni tatay habang siya ay nagpapagaling pa. At tama nga ang albularyo at si Lola. Simula noon, naging magaan na ang pakiramdam ni tatay. Nagagawa na niya ang magsalita at dahan-dahang naglakad. Kinabukasan ay nagplano si nanay na sugurin si Mang Inggo doon sa kanilang tindahan. Ngunit pinigilan siya ni Itay at sinabing hayaan na lamang dahil wala silang matibay o pruweba, pero nagmatigas pa rin si nanay. Patuloy at walang paawat siyang sumugod kay Mang Inggo. Dahil doon ay palihim namin siyang sinundan ni na tatay. Hindi nga nagsinungaling si nanay na susugod siya kay Manong Inggo. Kinabahan kami ni na tatay baka kung ano ang iskandalong gawin ni nanay sa tindahan ni Mang Inggo. Subalit nagkamali kami. Imbis na mag-iskandalo si nanay, sumama siya kay Manong Inggo at sumakay sila sa isang pampasaherong jeep. Sinabi naman sa akin ni Itay
na bumalik na lamang kami ng aking kapatid sa aming bahay. Sinabi niya na hintayin na lamang namin sila na umuwi sa bahay. Agad naman kaming sumunod sa utos ni Itay habang siya naman ay nagpatuloy na sundan sina Nanay at Manong Inggo. Maya-maya lamang, habang nasa bahay ay umuwi ng mag-isa si Tatay. Umiiyak siya at bakas na bakas sa kanyang mukha ang pagdadalamhati. Inamin niya sa amin na narinig niya raw ang usapan sa pagitan ni Nanay at Manong Inggo. Dinig na dinig daw niya ang usapan ni Nanay at Manong Inggo noong sinundan niya ang mga iyon. Bukod sa inggit sa negosyo, mayroong relasyon pala si Nanay at si Manong Inggo. Napagkasunduan pala nilang dalawa na ipakulam si Tatay sa kakilala ni Manong Inggo na mangkukulam sa kanilang probinsya sa Bisaya. Nang sa ganoon ay maangkin nila ang negosyo at magkasama na rin silang dalawa. Nagulat kami sa aming mga narinig. Tumulo ang luha naming magkapatid. Hindi kami makapaniwala sa aming narinig. Dagdag pa ni Itay ay may kutob na rin daw siya dati na. Ngunit hindi na lamang niya iyon pinagtuunan ng atensyon dahil ang alam niya ay hindi iyon magagawa ni Nanay. Ngunit nagkamali siya. Sinabi rin ni Tatay na tuluyan ng pinili ni Nanay na makasama si Manong Inggo. Nais man ni Tatay na sampahan ng kaso ang dalawa pero hindi na niya ginawa pa. Makalipas lamang ang ilang araw. Bumalik si Nanay. Bumalik si Nanay sa bahay ngunit hindi upang makasama kami. Kung hindi ay para kunin ang kanyang mga naiwang gamit. Nais man namin siyang manatili ngunit wala kaming nagawa sa gusto niyang gawin sa kanyang buhay. Hinayaan na lang namin siya at napagkasunduang masanay na walang nanay. Lumipas po ang maraming taon. Hindi na namin nakita pa si Nanay. Hindi na siya bumalik. Si Tatay naman ay malusog pa rin sa kasalukuyan. Hindi naman siya nagkakasakit. Ngunit nakikita pa rin namin po sa kanya, Kuya Bari, ang matinding kalungkutan. Ang nagagawa naman talaga ng pera. Gagawin ang lahat kahit kasamaan, makamkam lamang. Kuya Bari, dito ko na po tatapusin ang malungkot na kwento ng aking tatay. Sana po ay mapili niyo pong basahin ito sa mga darating na araw. More power po and God bless po sa inyo. Lubos na gumagalang, Jerry. Magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Danilo. 58 taong gulang sa kasalukuyan. Isa po akong masugid na tagapakinig sa inyong channel at ngayon ay nais ko pong ibahagi ang aking masalimuot na karanasan kasama ang aking asawa. Kuya Bari, nangyari po ang aking kwento noong dekada 80 sa isang bayan na sakop sa probinsya ng Iloilo kung saan kami dating nakatira. Hindi ko na lamang po sasabihin ang eksaktong pangalan ng lugar upang hindi na makapanggambala pa sa katahimikan ng mga taong nakatira roon sa kasalukuyan. Liblib pa kung matatawag ang baryo namin noon, kaya hindi ko maitatangging napakaraming samot-saring kababalaghan na mga pangyayari doon. Sa edad na 18 taong gulang ay may asawa na ako. Nabuntis ko kasi si Helen sa di inaasahan, kaya napilitan kaming magpakasal alinsunod sa mga kagustuhan ng kanyang mga magulang. Kuya Bari,
Si Helen ay kababata ko lang at nakatira lang din sa di kalayuan sa bahay namin. Ang totoo niyan, Kuya Bari, hindi ako gusto ng mga magulang ni Helen noon dahil mas gusto sana nilang ipangasawa kay Helen ang isa nitong masugid na manliligaw na si Limuel. Si Limuel ay kababata lang din namin. May kaya sila sa buhay at may pinag-aralan kumpara sa akin na grade 5 lamang ang natapos. Ang tanging lamang ko lamang kay Limuel ay medyo angat ako sa kanya kung kakisigan lang ang labanan. Kaya hindi malabong mas magugustuhan ako ni Helen. May lahi raw kasing Espanyol ang aking nanay at mapalad naman akong natalsikan ng pagiging mestizo at kahit anong bilad ko sa init ay sadyang mamula-mula lang ang aking balat. Patago po kaming nag-iibigan ni Helen noon hanggang sa nangyari ang hindi dapat mangyari. At ayun na nga, nabuntis ko siya sa hindi inaasahan at wala nang nagawa ang kanyang mga magulang kaya't minamadali nila akong pakasalan si Helen upang hindi mapahiya ang kanilang pamilya. Noong panahon kasi namin, Kuya Bari, ay napaka-importante ang dangal ng isang babae. Wala namang nagawa si Limuel noon, ngunit ramdam ko ang kanyang galit sa amin ni Helen. Kaya simula nang nalaman nila na ikakasal na kami ni Helen ay hindi na ito nagpaparamdam sa amin. Sa aking murang edad noon, hindi ko maitatangging nahihirapan akong itaguyod ang buhay may asawa. Lalo pat kailangan kong mag-ipon para sa panganganak ni Helen. Pagsasaka lamang ang aking kabuhayan noon at habang naghihintay kami sa anihan ay rumaraket din ako sa mga pagbebenta ng sorbetes. Halos nalilibot ko na noon ang buong bayan upang kahit papaano ay matustusan ko ang araw-araw naming pangangailangan at upang hindi masabihan na pabaya ng mga magulang ni Helen. Minsan, Kuya Bari, tinitipid ko na lang din ang aking sarili para hindi mabawasan ang aking maiuuwing pera. Minsan nga ay lumuluwas ako sa mga piyestahan upang doon magtinda at siyempre upang malibre ng makakain. Isang araw, napadpad akong magbenta sa isang piyesta ng isang baryo kung saan may kamag-anak ako. Nakita ako ng aking pinsan at inimbitahan sa kanilang bahay upang kumain. Nagkakatay raw sila ng baka tuwing fiesta sa kanila dahil iyon na umano ang kanilang nakasanayan bilang pasasalamat sa kanilang mahal na patron. Maya-maya pa'y nagsimula na ang kainan at doon lumantad sa akin ang isa sa sikat na putahe sa aming lugar, ang kansi. Ito po ay isang uri ng putahe na karning baka na mas kilala sa ibang panig ng Pilipinas na bulalo. Ang kaibahan lang po ng kansi sa bulalo, Kuya Bari, ay maasim ito katulad ng sinigang. Mahilig kasi talaga sa maasim ang mga Ilonggo at Ilongga at isa na rito ang aking asawa. Alam kong paboritong-paborito niya ito. Kaya nang nakabuelo ako ay humingi ako ng kaunti sa aking pinsan upang madalhan ko si Helen ng kansi. Pagkarating ko sa bahay, agad kong inilapag ang kansi sa mesa saka tinawag ko ang aking asawa upang kumain. Abay sobrang saya naman niya nang makitang may daladala akong kansi. Agad siyang kumuha ng kanin at takam na nilantakan kaagad ang dala kong ulam. Akala ko, Kuya Bari, ay naging kontento na si Helen sa dala kong kansi. Nagulat na lang ako nang araw-araw na itong bukang bibig na gusto niya raw kumain ng kansi. Yun pala ay dahil pinaglilihian niya ito. Kung kaya't wala akong nagawa, kaya minsan ay napipilitan akong bumili ng kansi sa mga karinderya sa bayan.
Paparating noon ang piyesta sa kabilang baryo kung saan naroroon ang mga kamag-anak ni Helen. At dahil maraming kasiyahan roon, ay doon din ako nagbebenta ng sorbetes araw-araw. Noong dumating na mismo ang fiesta, ay nais ni Helen na sumama sa akin. Tutal ay marami naman siyang kamag-anak roon at pinayagan ko na lang siya. Habang ako po ay nagtitinda, siya naman ay dumiretso sa bahay ng kanyang tiyahin upang doon makifiesta. Hihintayin na lamang daw niya ako roon upang doon na rin ako mananghalian. Ngunit pagdating ko roon sa tanghali, nakita kong dismayado ang mukha ni Helen dahil nauubos na umano ang kansi na kanyang gustong kainin. Nag-aalala ako sa kanya noon dahil ayon sa mga sabi-sabi, kapag hindi raw nakain ng buntis ang kanyang gusto, ay maaaring makunan umano ito. Huling nakita naming kumuha ng kansi ay ang isang matandang lalaki na hindi namin kilala. Nagulat na lang ako noon sa sumunod na pangyayari nang narinig ko ang sinabi ni Helen. "Lolo, pahingi po ng kansi," wika ng aking asawa. Halos hindi ako makapaniwala noon na gagawin iyon ni Helen. Ngunit ayon sa kanyang tiyahin, ay hayaan ko na lamang daw dahil ganyan daw talaga kapag naglilihi ang isang babae. Gagawin ang lahat upang makuha lamang ang kanyang gusto. Mabuti na lamang ay mabait ang matanda, kaya ibinigay niya ang kansi sa aking asawa. Ngunit bago pa niya iniabot ang mangkok, ay tinitigan pa niya ng matalim ang aking asawa at ngumisi. Masaya naman ang aking asawa at noon ay nilantakan ang kansi na walang pakialam, samantalang ang matanda ay kumakain na lang ng ibang putahe at halos hindi na maalis ang tingin kay Helen. Hindi ko na lamang pinapansin ang matanda noon dahil sa isip-isip ko lang ay naninibago lang ito sa gawin ng aking asawa. Sino ba naman ang hindi magtataka na hiningaan ka ng pagkain sa di mo kakilala? Napailing na lamang ako ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Naisip ko na lang na ganun pala talaga kapag naglilihi ang isang buntis. Pagdating ng dapit hapon, umuwi na kami ni Helen sa amin. Ngunit eksaktong nakaabot na kami sa aming bahay ay nagreklamo na ito sa sakit ng kanyang tiyan. Agad naman akong kumuha ng mga halamang gamot at pinainom ko sa kanya, kaya medyo humupa ang sakit nito. Hanggang sa dumating ang gabi. Matutulog na sana kami noon nang muli na namang siyang namilipit sa sakit ng kanyang tiyan. Ayon sa kanya, parang may tumatakbo umano sa loob ng kanyang tiyan na hindi niya mawari kung ano. Napatakbo na lang siya sa labas nang nararamdaman niyang masusuka na siya. Noon nga ay nagsuka na talaga siya, ngunit wala namang ibang lumalabas sa kanyang bibig kundi puro tubig lamang. Nang mga sandaling iyon ay wala kaming mahihingian ng tulong dahil kami lang dalawa sa bahay, kaya minabuti ko na lamang na pagtiyagaang gamutin siya ng mga halamang gamot. Sa awa naman ng Diyos ay kahit papaano ay nakatulog din siya. Kinabukasan, Kuya Bari, dinala ko si Helen sa health center dahil hindi pa rin humuhupa ang sakit ng kanyang tiyan. Matapos naming magpakonsulta ay niresetahan kami ng iba't ibang gamot at binili namin kaagad iyon. Matapos ang ilang araw ng pag-inom ng gamot ay hindi pa rin ganap na gumaling ang aking asawa. Hanggang sa nanglalalim na ang kanyang mga mata at tila kulay ube na ang kanyang mga kuko. Doon na ako nag-alala sa kanyang kalagayan dahil buntis pa naman siya, kaya minabuti ko nang isugod siya sa ospital.
Makalipas ang ilang araw ay wala pa ring pagbabago sa kalagayan ni Helen. Halos nauubos na rin ang aking ipon dahil sa dami ng test na ginagawa sa kanya. Ngunit wala namang klarong resulta. Mayroong nakapagsabi sa amin na kung hindi raw gumagaling sa doktor ang sakit ng aking asawa, ang ibig sabihin raw ay hindi ordinaryo ang sakit ng aking asawa, kaya napilitan kaming ilabas siya sa ospital at ipinatingin ko sa isang albularyo. Ilang albularyo na rin ang aming nilapitan noon, ngunit wala pa ring ipinagbabago ang kanyang pakiramdam. As lalong nangihina pa si Helen, hanggang sa naging butot balat na lang siya. Nakaratay na lamang siya sa kama noon at hindi na rin kumakain, na naging dahilan upang malagas ang bata sa kanyang sinapupunan. Walang mapaglagyan ang aking lungkot ng mga oras na iyon. Hindi ko alam kung saan ako magagalit, gayong wala namang kasing nakikitang dahilan sa sakit ni Helen. Ganun pa man, nagpatuloy pa rin akong namumuhay upang patuloy kong maipagamot ang aking asawa. Ipinagdarasal ko na lamang sa may kapal na sana ay pagbigyan pa niya ng pagkakataon ng aking asawa na mabuhay pa. At noon, nakapagdesisyon ako na doon na muna kami titira sa bahay ng aking mga magulang upang may makakasama siya sa araw-araw habang ako'y nagtitinda. Opo, Kuya Bari, nagtitinda pa rin ako upang kahit papaano po ay masustentuhan ko ang aming panggasto sa araw-araw, lalo pat kung saan-saan na kami nakakarating sa pagpapagamot lamang sa aking asawa. Isang araw, habang nagtitinda ako sa kabilang baryo, napadaan ako sa isang bahay na maraming tao. Kaya naisipan kong pumwesto muna doon sa may daan upang magbabaka sakaling may bumili sa aking mga paninda. Ilang sandali pa ay may lumapit sa akin na mag-ama upang bumili. Kaya sinamantala ko na ang pagkakataon upang makapagtanong. Manong, bakit po maraming tao dyan? May okasyon ba sa bahay na iyan? Magalang kong tanong sa kanya. Ah, yan ba? Ay, may bagong lipat kasing albularyo dyan, si Mang Doro. Balita nga namin, marami na yung napapagaling doon sa dati niyang tinitirhan, tulad ng barang, ulam at marami pang iba. Kaya nang malaman ng mga taga rito ay nagsidagsaan na ang mga nagpapagamot sa kanya. Wika ng lalaki habang napamangha naman ako sa aking mga narinig. At dahil doon ay muli akong nabuhayan ng loob upang ipagamot ang aking asawa. Kaya sa pag-uwi ko sa bahay namin ay ibinalita ko kaagad ito sa aking mga magulang. Hindi nagtagal kinabukasan ay wala na kaming sinayang pang oras. Pumunta kaagad kami doon sa bahay ng albularyo na si Mang Doro. Pagkarating namin doon ay agad naman kaming pinapasok. Maaga kasi kaming dumating kaya nauna na kami sa pila. Maya-maya pa ay sinindihan ng lalaking albularyo ang isang itim na kandila. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at umusal ng dasal na hindi namin nauunawaan. Ilang sandali pa ay ibinaling niya ang kanyang tingin sa akin. Ay, barang! Binarang ang iyong asawa at idinaan sa pamamagitan ng isang pagkain. Wika ng matanda. Ano po? Kung ganoon po, sino po kaya ang may gawa nito sa kanya? Wala naman kaming kaalitan o naging kalaban sa aming baryo. Wika ko naman sa kanya. Oh, yun nga. Yun ang aalamin natin, iho. Kaya bumalik na lang kayo dito sa Biyernes dahil sa araw na iyan ay mas malakas ang aking kapangyarihan sa aking panggagamot.
Sa ngayon ay bibigyan ko na lamang muna siya ng panangga upang mabawasan ang kanyang sakit na nararamdaman. Pagpapaliwanag ng albularyo. Matapos po ang pangyayaring iyon ay kumalat ang balita sa aming baryo na barang ang dahilan ng sakit ng aking asawa. Maraming mga lumabas na haka-haka na baka masama raw ang ugali ng aking asawa at hindi lang iyon. May mga nagsabi pa na baka may nagkakagusto raw sa akin kaya binarang si Helen. Ngunit ang lahat ng mga kwento ay wala namang katuturan at gawa-gawa lamang ang lahat ng mga taong may matatabil na dila. Sinunod ko ang bilin ng albularyo sa akin. Ibinalik ko kaagad si Helen sa araw ng Biyernes. Noon ay nagsindi muli ng itim na kandila ang albularyo. At ayon sa kanya, malalaman na raw namin kung sino ang gumawa noon kay Helen. Maya-maya'y itinapat ng albularyo ang liwanag ng itim na kandila sa isang tila bilog na batong maitim. At doon sa maitim na bato na iyon ay gumuhit ang refleksyon ng isang matandang lalaki. Ayon sa albularyo, iyon daw ang nagbigay ng pagkain kay Helen. Tinanong ako ng albularyo kung sino raw ang nag-abot ng pagkain sa aking asawa at noon ay biglang sumagi sa aking isipan ang matanda na kanyang hiningian ng kansi. Ayun, tama, naalala ko na po. Yung matanda na nag-abot sa kanya ng kansi doon sa isang piyesta sa kabilang baryo. Ngunit hindi po namin siya kilala. Sagot ko sa albularyo. Matindi ang galit ng gumawa nito sa iyong asawa. Pero huwag kang mag-alala, iho. Dahil pupuksain natin ang gumawa nito. Magtiwala lamang kayo sa akin. Wika ng albularyo at sinabing kailangan naming bumalik muli sa susunod na Biyernes. Mas nagkaroon ako ng pag-asa noon, Kuya Bari, na gagaling pa rin si Helen dahil iyon ang ipinangako ng albularyo sa akin. Noong sumunod na Biyernes, ibinalik ko naman si Helen sa bahay ng albularyo at tulad ng kanyang dating paraan ay nagsindi muli siya ng kandila at sa pagkakataong iyon ay mas malaki na ang itim na kandila na kanyang ginagamit. Iyon umano ang tinatawag na perdon. Ayon sa kanya, kailangan raw iyon upang mahigitan ang kapangyarihan ng mambabarang dahil imbis na tanggalin nito ang sumpa sa katawan ni Helen ay nagmamatigas umano ito kaya minabuti na lang daw niya na turuan ito ng leksyon sa pamamagitan ng pagpapahirap nito na idinaan niya sa isang palipad na orasyon gamit ang kanyang diwa. Ito umano ang kanyang paraan ng pakikipagdigma sa mga taong may taglay ng maitim na mahika. Pagkatapos ay pinagtuunan naman niya ang nag-utos sa mambabarang. Sa pagkakataong iyon ay may ginawa si Mang Doro. Kumuha siya ng pulang trianggulong panyo na may mga nakaguhit na hindi ko naiintindihan. Pagkatapos ay may inilagay siya rito na tila isang maitim na bato na may nakaukit na Latino. Umusal siya ng isang orasyon. Pagkatapos ay hinipan niya ang bato na nasa gitna ng panyo at pagkatapos ay kanyang ibinalot ito. Sa pagkakataong iyon, bigla namang sumakit ang tiyan ni Helen. Nag-alboroto ito na tila isang bulkan na nais ng sumabog. Naaawa po ako sa aking asawa na noon ay talagang namimilipit sa sakit. Ngunit
mariin akong pinagbabawalan ng albularyo na hawakan naman siya. Ilang saglit pa, biglang nagsuka si Helen at nooy hindi kami makapaniwala sa aming nakita. Dahil napakaraming kansi ang kanyang inilabas, gayong napakatagal na noong kumain siya ng kansi. At ang mas nakakapangilabot pa ay mayroong kasama itong maiitim na insekto na lumabas sa kanyang bibig at ilong. Ayon sa albularyo ay iyon umano ang ginamit ng mambabarang na insekto upang manirahan sa katawan ni Helen. Noon din ay inilagay ng albularyo ang mga insekto sa isang garapon. Pagkatapos ay umusal ng Latinong dasal sa kapinalaya ang mga ito. Pagpapaliwanag niya, isa umano itong paraan upang ang sakit ni Helen ay bumalik sa nagpabarang sa kanya o kung sino man ang may galit sa kanya. Dagdag pa ng albularyo ay malalaman na umano namin kung sino ang nagpapabarang kay Helen dahil naisumbalik na umano sa kanya ang barang at hindi na ito mawawala kapag hindi niya tatanggalin ang bato na nakabalot sa panyo na noon ay inilagay na niya sa kanyang altar. Simula noon, Kuya Bari, ay unti-unti nang nanumbalik ang lakas ng aking asawa. Nakakakain na rin siya ng maayos at unti-unti nang nakakatayo. Makaraan ang ilang araw, nakasalamuha ko sa daan ang matanda na nagbigay kay Helen ng kansi. Nagtataka naman ako kung bakit wala namang nangyayari sa kanya, gayong sabi ng albularyo ay naisumbalik na nito ang barang. Ang ginawa ko'y lumapit ako sa kanya at agad ko siyang sinita. "Manong, bakit mo binarang ang aking asawa?" Galit kong tanong sa kanya. Nagulat naman siya at tila natakot. Paalis na sana siya, ngunit nadala ako ng aking emosyon at nasuntok ko ang matanda na tumama sa kanyang mukha. "Hindi ako mambabarang, kaya wala akong alam sa nangyayari sa iyong asawa," sagot niya, ngunit ramdam ko'y mayroon siyang hindi sinasabi sa akin. Sa galit ko, Kuya Bari, muli ko siyang sinugot at sinuntok ulit ng ilang beses na halos ikatitigil na ng kanyang hininga. Teka lang, napag-utusan lang ako ng isang lalaki. Binayaran niya ako upang ilagay sa pagkain ng iyong asawa ang katiting na parang pulbo. Wika ng matanda. Dahil sa kanyang itinuran, ay ako'y napatigil. Tinanong ko siya kung sino ang lalaking nag-utos sa kanya at noon ay sinabi niya na ang pangalan umano ng lalaki ay Limuel. Tila natulala ako sa aking kinatatayuan. Noon ay naiisip ko si Limuel. Hindi pa rin pala nawawala ang kanyang galit sa amin. Ngunit hindi ko inaakala na magagawang ipabarang ni Limuel itong si Helen. Hinayaan ko ang matanda na umalis noon, ngunit namumuo sa akin ang galit kay Limuel, lalo pa at nadamay ang bata sa sinapupunan ni Helen. Sa isip-isip ko ay hindi ko mapapatawad si Limuel sa kanyang ginawa. Pagkatapos doon ay umuwi ako ng bahay at nadatnan ko doon ang aking asawa na nakakakilos na at nagagawa na niya ang mga simpleng gawaing bahay. Ngunit hindi ko pa sinabi sa kanya noon ang aking natuklasan. Pinalipas ko muna ang mga araw at hinihintay ko muna na lubusan ng gumaling ang aking asawa, saka ko sinabi sa kanya ang lahat. Noong nalaman ito ni Helen ay galit na galit siya dahil kung hindi iyon ginawa ni Lemuel sa kanya ay malamang buhay pa sana sa kanyang sinapupunan ang magiging anak namin.
Makalipas ang ilang araw, kumalat ang balita sa aming baryo na nagkakasakit umano itong si Limuel, kung saan-saan na rin ito ipinagagamot ng kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw na lang, nagulat na lang kami nang pumunta ang mga magulang nito sa aming bahay. Danilo, Helen, parang awa nyo na. Patawarin nyo na si Limuel. Nagmamakaawang wika ng kanyang ina na noon ay nakaluhod at halos humalik na sa aming paanan. Ayon pa sa kanya, bago pa man daw tuluyang naratay sa kama si Limuel, ay nakapagkumpisal pa ito sa kanila na siya umano ang nagpabarang kay Helen dahil umano sa matinding galit nito sa aming dalawa. Pakiusap, maawa kayo sa amin. Patawarin niyo na si Limuel. Walang kasing sakit sa amin bilang mga magulang na makitang nakaratay ang naghihingalong aming anak. Wika naman ng ama ni Limuel. Dagdag pa niya na ilang sandali na lang daw ay maaari ng bawian ng buhay ang kanilang anak. Noon din ay napagdesisyonan namin ng aking asawa na patawarin na lang si Limuel, kaya pinauwi na namin ang kanyang mga magulang. Agad naman kaming pumunta noon sa bahay ng albularyo na si Mang Doro at pagdating namin doon, agad naman niya kaming sinalubong ng ngiti. Malayo pa lang kayo. Alam ko na ang nilalaman ng inyong mga budhi. Kaya ngayon din ay papalayain ko na siya mula sa kanyang paghihirap. Wika ng albularyo. Sa muli ay nagsindi na naman siya ng perdon. Pagkatapos ay kinuha niya ang nakabalot na bato sa pulang panyo sa kanyang altar. Noon ay inilatag niya ito sa aming harapan at pagkatapos ay umusal ng isang orasyon. Maya-maya pa ay biglang nagbago ang kulay ng batong ito. Mula sa itim nitong kulay ay naging isang normal na bato na lamang ito. Ayon sa albularyo, tanda raw ito na nawala na ang sumpa sa katawan ni Limuel at umalis na din daw ang mga insekto sa kanyang katawan. Ang bato raw ang nagsilbing simbolo ng kanyang katawan at ngayon ay manunumbalik na ito sa normal na anyo. Matapos po ang pangyayaring iyon, Kuya Bari, ay umuwi na kami sa bahay na tila walang nangyari at hindi na rin namin ipinagsabi pa ang nangyari sa kung sino man. Mas maigi na iyong ganoon kaysa naman maging pagsimulan pa ng mga tsismis ng aming mga kababaryo. Lumipas ang isang linggo. Nagulat na lang kami sa biglaang pagsulpot ni Limuel sa aming tahanan. Sa pagkakataong iyon ay magaling na siya, ngunit hindi pa masyado nanunumbalik ang kanyang dating katawan. Nagpapasalamat siya sa amin dahil kahit raw malaki ang kanyang naging kasalanan, ay hindi pa rin daw namin siya hinayaang mamatay. Sa pagkakataong iyon, Kuya Bari, ay nagluluhod siya sa aming harapan at humingi ng tawad. Minabuti ko naman siyang itayo noon at nagsabing, sa ngayon ay hindi pa namin makakalimutan ang iyong ginawa, Limuel. Ngunit maaari bang huwag ka na munang magpapakita sa amin? Mariin kong wika sa kanya habang ang aking asawa ay napayuko na lamang. Alam kong sa pagkakataong iyon, naisip niya ang pagkawala ng aming magiging anak sana. Nauunawaan naman ni Limuel ang aming nararamdaman, kaya minabuti na lamang niyang umalis. Ngunit bago pa man niya iyon ginawa, walang humpay na paghingi ng tawad ang lumabas sa kanyang bibig habang tumutulo ang kanyang mga luha.
Simula noon, Kuya Bari, hindi na nagpapakita sa amin si Lemuel at nabalitaan na lang namin na nag-asawa na umano ito at lumipat na ng ibang bayan. Habang kami naman ni Helen ay biniyayaan naman ng 3 anak at ngayon ay may kani-kanya na ring mga pamilya. Kuya Bari, dito ko na lang po tatapusin ang aking masalimuot na kwento. Ngunit bago po ang lahat, nais ko lang mag-iwan ng isang mensahe sa lahat ng nakikinig. Huwag tayong magtanim ng galit at puot sa ating kapwa dahil wala itong maibubungang mabuti, sa halip ito ang mag-uudyok sa atin upang gumawa ng masama. Hanggang dito na lang po at salamat po Kuya Bari kung sakaling mabasa niyo po ito sa mga darating na araw. Lubos na gumagalang, Danilo. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang sundo.